Hi, my name is Senor Christopher Sonsa, founder of MLM Mastermind and the creator of New Generation Marketing Academy online course. Welcome sa video na to. Sa video na to, malalaman mo yung 3 ways of marketing at malalaman kung ano ba yung mas effective na dapat mong gawin para maging successful sa ganitong business industry. At malalaman mo rin kung paano mo magagamit ang power ng internet at kung paano siya mapapasimple para magkaroon ka ng mas mabilis na resulta sa ganitong industry. See you later. Okay, welcome back. Hindi na natin patatagalin. Simulan na natin. Okay, ito yung isa sa mga ginagamit ng 3 ways of marketing. Itong tinatawag na offline marketing. Yan. Yung number 1 na ginagamit. Yan, offline marketing. Ano ba yung ginagawa niya sa offline marketing? Sa ngayon, marahil may gumagawa pa rin ng ganito. Yung pamimigay ng flyers sa kalsada, pamimigay ng flyers sa mall, pamimigay ng flyers sa mga overpass. Hanggang ngayon ay ginagawa pa rin yan. Yan yung sa offline marketing, pamimigay ng flyers. Tapos ano pa yung ginagawa niya sa offline marketing? Yung tinatawag naman na house to house. Ibig sabihin, bye-bye. Yung pupunta mo yung mga prospect mo, bye-bye, kakatukin mo, alokin mo ng mga product, business opportunity mo. Yun nga yung house to house. O kaya naman yung BOM, yung Business Opportunity Meeting, yung i-invite mo para dalhin sa office para makita yung about dun sa company nyo, dun sa makitaan, sa business opportunity na inaalok mo. Yan yung ginagawa. Kaya naman phone calls, yun naman yung susulat mo lahat ng prospect list mo tapos isa-isa mong tatawagan at parang i-invite ulit siya dun sa business opportunity. Yan yung ginagawa sa offline marketing. Yung ganyang strategy. Ano naman yung pangalawa? Yung pangalawa, yung tinatawag na online marketing. Pero hindi, ang ginawa kasi dito sa online marketing ay hindi talaga parang, hindi online eh. Dahil yung strategy sa offline, ang ginawa, dinala lang dito. Kaya parang semi-online lang yan. Lagyan ng semi. Hindi talaga siya real. Ibig sabihin, yung pagpa-flyers, ang katumbas nun dito sa semi-online marketing na tinatawag ay yung pagtatag sa mga hindi kakilala sa Facebook. Lahat ng mga friends sa Facebook, yung magugulat na lang yung prospect, bigla na lang nakatag na siya dun sa picture na hindi naman siya related about dun sa produkto ng company, yung mga picture, product, mga kitaan, magugulat yung prospect. Yung tagging. Ano pa yung ginagawa dito sa semi-online marketing? Yun naman yung pang-i-spam. Ibig sabihin, may message lahat ng sabay-sabay yung mga friend sa Facebook, may message ng tungkol sa about sa company, kaya nire-recruit na kagad na mag-join sa kanila. Spam, anong katulad nun? Di ba parang yung house to house yun? Yung parang bye-bye naman sa offline. Kaya parang dinala lang dyan. Ano pa yung ginagawa dito sa semi-online marketing? Yung pag-share ng mga hindi naman related yung prospect, kasi magugulat na lang yung prospect, bakit sinare siya lang nag-share sa timeline niya na walang paintulot. Okay, sabihin natin, ano ba yung mga disadvantage yan? Sa offline marketing, marami yung kakilala na naging successful sa offline marketing. Naging milyonaryo sa offline marketing. Pero, kung sa tingin mo ay hindi para sa yung offline marketing, siguro, time na to para mag-change ka ng strategy. Pero kung nag-work sa yung offline marketing, ituloy mo lang yan dahil diyan ka nagkakaroon ng resulta. Pero kung hindi talaga yan nag-work sa'yo, marahil na kailangan mag-change ka ng strategy. Dahil alam mo naman yung secret to success is to change. Kailangan mag-change ka ng strategy. Kaya kung hindi nag-work sa offline marketing, dito ka sa semi-online. Ngayon, ginagawa mo na yung semi-online. Nagtatag ka, nag-share ka ng mga about sa product, services mo, no? Nag-mini-message mo lahat yung mga friend mo sa Facebook.
Hindi ko naman sinasabi na hindi nagwo-work yung semi-online na yan. Dahil nagwo-work pa rin naman yan. Ang sinasabi ko lang, kung sa tingin mo at naiisip mo na parang di naman yata effective yung ginagawa, nagtatag naman, nagpa-post naman, nag-share naman ako, pero parang ang konti pa lang ng resulta na nakukuha ko. Marahil ito na siguro yung time para mag-change ka ng strategy. At ito nga yung pangatlo. Ito. Attraction marketing. Or yung real online marketing. Yan, kailangan mag-change ka ng strategy. Yan, ulitin ko. Kung yung offline marketing ay hindi nag-work sa'yo, hindi mo yung kasalanan. Marahil, nagkataon lang siguro na hindi yun yung bagay na bagay sa'yo. Hindi yung type ng personality mo. Dahil kung sa offline marketing, hindi ka nag-e-enjoy sa mga rejection ng mga prospect, yung pag-i-Indian ng mga prospect, na parang na-Indian ka, tapos parang pag nagbabay-bye ka naman, parang yung pinapresentan mo ay walang gana. Hindi mo yung kasalanan. Marahil, nagkataon lang na hindi para sa yung offline marketing. Kaya, ang gawin mo, mag-change ka ng strategy. Pero, ulitin ko, hindi ko sinasabi na hindi nag-work yan, offline marketing. Dahil hanggang ngayon, nag-work pa rin naman yan, pero depende yun sa tao. Kaya ikaw makakasagot nun, kung para ba sa'yo yung offline marketing. Itong semi-online marketing, ikaw rin ang makakasagot kung nag-work sa'yo yung semi-online marketing na yan. Dahil kung hindi, ito nga yung time para mag-change ka ng strategy. At ito nga yung bago, attraction marketing or real online marketing. Ano ba yung attraction marketing na yan? Attraction marketing, dito sa offline, sa semi-online, ikaw yung naghabol sa mga prospect mo. Dito naman sa attraction marketing, yung mga prospect mo ang hahabol sa'yo. Oo, tama ka. Yung mga prospect mo yung hahabol sa'yo dito sa attraction marketing. Hindi na natin gagawin komplikado, gagawin natin simple. Kaya ang gagawin ko, magdodrawing ako dito ng analogy para mas maunawaan mo. Sabihin natin na ikaw to. Yan. Tapos may dala-dala kang malaking bag. Sabihin natin ito yung point A. Ito yung current situation mo ngayon. Tapos itong point B, ito yung naging successful ka na. Ito na yung nakuha mo na yung time and financial freedom na deserve mo. Kaya nga lang merong bundok. Mabang bundok. Sabihin natin, Mount Everest yan ha. Ngayon, kailangan, para ka maging successful, marahil yun ang iniisip mo. Makatawid ka dyan sa Mount Everest, makapunta ka dito sa point B, makapunta ka dyan sa point B. Yan. Yung Mount Everest, nagre-represent yan, yung sa parang nakikita mo na napakahirap maging successful. Pero hindi, ang totoo nun, hindi naman talaga mahirap maging successful. Kailangan mo lang siguro ng guide para mabilis ka makarating dito sa point B. Kaya, ito, papakita ko sa'yo. Sabihin na natin na ginagawa na yung business. Kaya ang gagawin mo ngayon, akit ka ngayon dyan sa Mount Everest. Ngayon, pag nandito ka na, syempre, ang bigat na mangyayari, tingin mo mangyayari, babagsak ka. Syempre, ang bigat nun. Kaya, babalik ka na naman sa umpisa na naman. Nandito ka na naman ulit. Ang gagawin mo na naman ulit, syempre, gustong-gusto mo na maging successful, gustong-gusto na makapunta dito sa time and financial freedom na gusto mo. Kaya akit ka ulit. Hindi ka susuko, hindi ka mag-give up. Pero, nandito ka na naman, at ganun na naman mangyayari, babagsak ka na naman ulit. Gusto kong paunawa sa'yo, ganyan na ganyan ang nangyayari sa industry natin ngayon. Maraming mga network marketer, affiliate marketer, na nagpipaid ngayon dito. Dahil sa ganyang senaryo lang nangyayari. Dahil, paulit-ulit, yung strategy na ginagawa nila. At sali ng sali sa iba't ibang company, hindi nila natatapos, puro umpisa lang. Walang, ibig sabihin sa isang network marketing company, tapos, yung nag-paid sila, dahil nga doon sa strategy na hindi nag-work sa kanila, hindi naman nila kasalanan yun, gagawa, sasali na naman sa iba. Kaya ang nangyayari nga, parang kagaya niyan dito, yung analogy, na umakit dito, tapos dahil dala-dala pa rin yung strategy na yun, wabagsak siya dahil sobrang bigat. Kaya anong gusto kong iparating sa'yo? Ang gagawin natin dyan,
Bitawan mo muna yung bag. Iwanan mo muna yan. At yung iniisip mo na hirap, hindi naman talaga totoo na mahirap maging successful. Kailangan mo lang ng guide. Kaya ang gusto kong gawin mo, burahin mo itong Everest na to. Ibig sabihin, bagong information ngayon ang malalaman mo. Burahin na natin yan. Ngayon, ikaw yan. Ngayon, ano ba yung 3 step para makuha mo yung time and financial freedom? Napakasimple lang naman. Ito yung una. Kailangan mo ng traffic. Pangatlo, kailangan mo ng leads. Pangatlo, kailangan mo ng kailangan mong ma-convert yung mga leads mo. Ibig sabihin yan, conversion. Ano ba yung ibig sabihin ng traffic na yan? Marahil inisip mo, yun ba yung traffic sa EDSA? Hindi yan yung traffic sa EDSA. Yung traffic na yan, ibig sabihin, yan yung mga dali ng mga tao na nakakita ng product o business opportunity mo. Parang ganito. Lahat ng pumapasok sa loob ng SM at lahat ng dumadaan sa labas ng SM, ang tawag dun ay traffic. Dahil posible na yung mga tao na interesado talaga na bilhin yung product sa loob ng SM services, dahil nagpakita sila ng interest, pumasok sila dun sa loob ng SM. Sa yung mga dumadaan naman sa labas ng SM, ibig sabihin nun, talagang may chance na pumunta sila sa SM, dahil nga nandun na rin naman sila. Ibig sabihin ng traffic, yung daloy ng mga tao na nakakita ng product, business opportunity mo. Yan yung tinatawag na traffic. Isipin mo to. Yung SM, dalhin mo sa Desierto. Tingin mo, anong mangyayari? Malulubing SM dahil walang traffic. Ibig sabihin mga tao na nakakita ng business opportunity mo. Pangatlo naman, leads. Ano yung leads? Yung leads sa offline, yan yung prospect. Mga prospect. Sa internet marketing, ang tawag naman din sa mga prospect, leads. Kailangan makaipon ka ng maraming leads para i-convert into sales. Ito ngayong conversion. Bigyan kita ng halimbawa. Traffic. Tapos kailangan mo ng makaipon ng maraming leads. Sabihin natin leads yan, mga yan. Mga high quality types of prospect. Iipunin mo yan dyan. Tapos kailangan, pag naipon mo yan, makonvert mo yan into sales. Yan. Tanda mo, para ka maging successful sa ganitong business industry, kailangan mo ng massive sales. Kailangan magkaroon ka ng maraming sales para makuha man time and financial freedom. Kaya kailangan mo ng maraming tao na makakita ng business mo para maging leads mo sila. Tapos yung mga leads mo, i-convert mo into sales. Ngayon, parang iisip mo, parang nagugulang ka pa. Napakasimple lang yan din. Tandaan mo, traffic. Kailangan maraming tao makakita ng product, services, o business opportunity mo. Kapag nakita na ng mga traffic nila kay mga prospect mo, i-convert mo sila into leads. Leads, ibig sabihin, sila yung mga taong nagpakita ng interest para bilhin yung business opportunity mo. Kaya madali mo sila makakonvert into sales. At para malaman mo yan, tatlong yan, dun sa Millionaire Master Plan. Yan. Diyan mo malalaman kung paano ka makakuha ng maraming traffic, tas kung paano ka makakaipon ng maraming leads o maraming prospect na i-convert mo into sales. At ang maganda dun, makakonvert mo yung mga prospect mo, yung mga leads mo, nang hindi ka nagbebenta. Oo, hindi ka nagbebenta. Ibig sabihin, meron kang system na gagamitin para may magbenta sa'yo. Ibig sabihin, makakonvert mo itong mga leads na to into sales at dun mo makukuha yung time and financial freedom na matagal mo nang gustong makuha. Doon sa Millionaire Master Plan. Kaya ang gusto kong gawin, ipagawa sa'yo, i-click mo yung link na nakikita mo sa taas. Para mapanood mo yung teaser video dito sa Millionaire Master Plan, itong brand new series, itong brand new training series. Dahil doon nga, malalaman mo kung paano ka magkakaroon ng maraming traffic, maraming tao, makakonvert mo into leads, at makakonvert mo into sales para makuha mo yung time financial freedom dun nga sa Millionaire Master Plan.
Kaya, ayok na naiintindihan mo yan dahil napakasimple lang yan. Kaya click mo yung link na nakikita mo sa taas para makita mo yung video teaser. Tapos mag-sign up ka dun para makuha mo yung spot dun sa video number 1 na ilalunch naman namin sa October 17. Yung video number 1, malalaman mo kung ano yung tools na gagamitin mo para magkaroon ka ng maraming traffic at maraming leads na i-convert into sales. Ayok na naintindihan mo itong simpleng video na to. Ang gusto ko lang pag-washer, like mo itong fan page ko. At pwede ka rin pwede mo rin itong i-share. Tapos i-like mo to at mag-comment ka rin sa baba kung may mga tanong ka pa para masagot ko yung mga katanungan mo. Once again, my name is Angel Christopher Sonsa. See you in the next video. Bye.